So eto mga idol, may bago tayong latest news, no? May bagong trending ngayon na isang video sa dashcam, no, ng isang sasakyan. Yung kuha ng kanyang dashcam dito sa Cannon Road. So dito guys, nakuha to ng kapulisan natin, no? Isa to sa nagpapatunay na wala nga daw tumurak o nag-ano dito kaya DPWH Yusek Catalina. Wala daw sa kanyang pumatay kasi ito, nagpapatunay na tong video na to na siya talaga ay nagpatihulog o tumaron nga dito sa sa Cannon Road. So ngayon guys, ipapanood ko sa inyo itong video na nakunan ng isang sasakyan, no, sa kanyang dashcam. So bago natin i-play yung video guys, no, baka pwede makisuyo ako sa inyo na baka pwedeng mag-subscribe muna kayo guys, no. Pindutin niyo yung subscribe button natin dyan sa baba, pati yung notification bell nang lagi kayong updated, no. At tulungan nyo ako guys na ma-hit natin yung 1,000 subscriber, no. So madaming salamat sa inyo guys kung kayo mag-subscribe dito sa ating munting YouTube channel. So ngayon guys, eto nag-trending to ngayon. Kasi yung unang video na pinakita noon sa social media at sa mga balita ay hindi masyado marinaw at talagang hindi nila ma-confirm kung ito nga ba si Yusek Catalina. Pero dito guys, mapapansin niyo guys, kitang-kita na yung ulo dito ni Yusek Catalina na mismo nasa baba na siya mismo ng bato. So yung bato guys, yung inuupuan niya doon sa pagitan nun, nandun na siya mismo, nakunan siya ng isang dashcam video, no, dito sa sasakyan. So eto, yung iba naniniwala na etong si Yusek Catalina ay talagang nag-suicide to. Kumbaga nag-ano talaga siya, talagang tumagon na talaga siya at wala talaga sa kanyang pumatay, no. Kasi yung iba nagdududa at eto, matapos sila mapanood itong video na to guys ng dashcam ng sasakyan. So dito, nagtaka pa din yung iba na kahit na may dashcam na nga panibago, ayaw pa din maniwala ng iba. Gusto nila makita mismo yung bangkay talaga ni Yusek, no? Pero bago yun guys, no, panoodin muna natin itong bagong latest news na balita tungkol dito sa bagong footage na nakuha nila. So panoodin natin yung video. Nakakuha ng bagong dashcam video ang NBI kaugnay ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Maaari umanong huling pagkakataon na itong makita siyang buhay. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Ito yung unang video. Matapos manghingi sa publiko ang NBI ng mga dashcam videos at pictures, sinasabing substantial sa kanilang investigasyon ang dashcam video na ito na nakuha ng GMA Integrated News sa pagkamatay ni DPWH Yusek Catalina Cabral sa timestamp na 15:25:37 noong December 18, 2025. Makikita si Cabral na nakaupo na sa baba sa pagitan ng dalawang concrete safety barrier. So ayan. So makikita nyo guys, kuha to nung isang sasakyan, no? Sa likod yan ng sasakyan kasi yung iba, nag-counter flow nga daw yung sasakyan. Eto guys, so, sa likod yan ng sasakyan, di ba yung mga sasakyan may mga cam o may mga dashcam sa likod. Yan yung kuha mismo sa likod ng sasakyan habang dumadaan siya sa Cannon Road. Mapapansin niyo guys, etong si Yusek Catalina ay nasa pagitan na siya ng dalawang barrier. Kumbaga yung inupuan niya. Kumbaga bumaba siya doon upang umupo na siya sa sahig. Mapapansin niyo guys na bakit siya uupo doon kung wala siyang binabalak, 'di ba? Isipin niyo guys, pag umupo ka na doon sa mismong sahig, bangin na yun eh. Gagawit na yung paa ninyo doon eh. 'Di ba? Gagawit na yung paa mo. So, isang pagkakamali mo lang, dadaus-dus ka na at babagsak ka talaga doon sa pinakababa. Kaya ito guys, confirm na to guys na siya talaga to at talagang nagpatihulog na nga siya. Ayon sa NBI, ito na raw ang huling pagkakataon na nakitang buhay si Cabral. Makikitang wala siyang ibang kasama at wala rin ang kanyang sasakyan. Meron kami nakita na very substantial. Isang dashcam footage na nagsasabi at nagpapakita kay Yusek Cabral na nakaupo na doon sa pinakababa. Yung mga previous kasi na mga footages at pictures na pinakikita, para siyang nagsa-sightseeing. Nandun nakaupo siya sa barrier o kaya naman nakatayo siya with the vehicle. Siya na lang mag-isa. Walang ibang tao, walang ibang sasakyan.
Ayan, so ito na yung pinakapatunay dyan guys na umalis na nga dyan yung driver niya, no, kasama yung sasakyan, no. Tapos naiwan na talaga siya mag-isa. Walang kahit na ano, na nakapark na sasakyan dyan. Kasi kitang-kita naman dun sa video, dun sa footage ng dashcam. So, masasabi na talaga natin na talaga naiwan na talaga siya mag-isa dun. Tapos, syempre, mag-isa na siya. So, naisip na niya siguro na wala ng tao, wala na siyang kasama, kaya umupo na siya doon at baka yun na yung last time na talagang eto na yung last time na yan na yung kuha na buhay na siya. Then after niyan siguro baka mga ilang minutes, no, ay nagpahulog na siya at doon na siya natagpuan sa baba. Yung iba ayaw pa din maniwala dito sa footage na to. Samantalang kalinaw-linaw naman, no? At hindi naman siya edited, no? Kasi mismong sa sasakyan nakuhanan yung dumaan na sasakyan. So that would only prove among others na wala talagang kasama during the time that she was last seen alive. Ayon sa NBI, mas binigyang linaw ng bagong dashcam video na ito ang totoong nangyari sa huling sandali ni Yusek Cabral. Kuha po namin na footage which was examined frame by frame, suggest na nandoon na po siya sa baba. Tama. Kung sa footage po na nakuha natin, nandoon pa yung coordinates and the particular date and time kung saan makikita kung anong oras siya nandoon. When the agents visited the coordinates, nag-match po ito dun sa lugar kung saan na-recover ang kanyang body later on. Dahil sa bagong development na ito, mas maliwanag daw ang nangyari. Kaya po importante ito because sabi ko nga kanina, it's a different one dahil nandun na siya sa baba. Consistent or compatible to the statement earlier given by SILG Remulla na nagsasabi that the injuries sustained were consistent with somebody na nagpadaos-dos. Base doon sa picture na makikita, yung pwesto niya parang about to go down at magpapadaos-dos. We were able to examine as well footages subsequent to the date and the time na nandoon sa nakuha naming footage at wala na po siya. So meaning to say that must be the last time that the body was actually found alive. Ang kinuwang Yeah, so malaki talaga ang posibilidad na yun na talaga yung huling time o last time na makikita siyang buhay nun. Kasi isipin mo sinong matinong tao, 'di ba? Kung hindi ka stress, kung hindi ka problemado, uupo ka doon, nakaupo ka na sa bato, tapos bababa ka pa doon sa pinakasahig, tapos uupo ka pa, tapos tingin ko nakagawit na yung paa niya doon sa bangin. Yung mga time na yon, no? Kaya possible talaga na malaki na ang tsansa na etong si Yusek Catalina ay nagpahulog talaga siya. ng PNP mula sa isang na-recover na cadaver sa may bahagi ng Cannon Road, ikinumpara sa hawak naman na fingerprints ng NBI mula sa kanilang database sa kanilang clearance section para matukoy ang pagkakakilanlan ng nakuhang bangkay. So ayan, kagaya nito. Yung iba, gusto makita mismo yung bangkay ni Catalina, yung mismong talagang mukha niya, ipakita daw sa social media. Nang sa ganun, maniwala yung taong bayan. Ang di ko lang alam dito, bakit kaya ayaw nila ipakita, di ba? No? Kung totoo talagang nagpatihulog na siya, o baka may request ang pamilya na wag nang ipakita sa media. Possible din yun, kaya ayaw nilang ipakita. Baka ayaw ng pamilya, no? Siyempre, kung ayaw ng pamilya, hindi nila ipapakita yan, no? So, dito, malinaw na talaga tong footage na to na mag-isa nga lang talaga siya. Po nila na basis for comparison ay mga fingerprints provided by the NBI. And the examination proved among others na yung fingerprints appearing on the samples and the fingerprints of the cadaver recovered matches at dun nga po kay Yusek Cabral. Ayon sa NBI, importante rin sa kanilang investigasyon ang mga na-recover na gamot kontra anxiety at mga patalim na na-recover sa bag ni Cabral. Ayan, so yung itong mga na-recover nila na patalim, tapos gamot sa anxiety, no? So talagang talaga may problema na talaga to si Yusek, no? Baka na dati na niya to binabaga kaya may patalim siya. Baka balak na niya no, 'di ba? Hindi natin masabi, baka doon na nga nauwi sa Cannon Road yung kanyang binabaga, kaya doon na niya tinuloy, no?
So napagtanto niya yata na hindi na niya siguro kaya yung problema, yung stress, yung issue sa flood control na itinawid siya, 'di ba? Tapos yung makukulong ka. Syempre isipin mo 'yun, 'di ba? Makukulong ka. Baka dun na siya talaga nag-decide, no? Kaya matindi talaga tong kanyang pagpapahulog. Doon pa mismo talaga sa Cannon Road. Talagang isang bagsakan, wasak ka talaga doon. Pagbagsak mo, wala ka na sa ano nun. Kasi, bato-bato yung, dapat yung basag-basag yung mga bungo nun, tsaka ano, di ba? Kung sa bato tumama, yun din yung iniisip ng iba eh. Pag tumalong ka doon, dapat basag-basag ang katawan mo doon, o ano, wasak, yung bagay-bagay mga buto mo talaga. Siyempre, ang taas nun, no? Di ba? So, ano masabi nyo guys? Maniniwala na ba kayo dito, no? Sa bagong footage na nakuha ng NBI, no? Na nagpapatunay na mag-isa na lang talaga ito si Yusek. At doon na mismo ang pinaka-last time niya na makikita siyang buhay. Comment down below kayo sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.